Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na kabilang ang 4 na Pilipino sa mga dinukot ng rebeldeng grupo sa Libya. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy ang kanilang pakipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas upang makakuha ng dagdag na impormasyon ukol dito. Nagbabalik si Julius Lisamburu. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may 4 na bagong dinukot sa Libya. Ang mga ito ay pawang nagtatrabaho sa isang oil field sa Tripoli. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Asek Charles Jose, kasalukuyan nang nakikipag-coordinate ang Embahada ng Pilipinas sa Libya para alamin ang kalagayan ng mga kababayan nating dinukot. The Filipinos are working for VAOS Oil Services, an Austrian-owned company that is headquartered in Tripoli. There are 52 other Filipinos employed by VAOS, but they were evacuated from Al-Ghani much earlier and are now in Tripoli. The embassy has stepped up coordination with VAOS officials and Libyan authorities to locate the abducted Filipinos and work for their safe and immediate release. The embassy and the company are therefore also working closely together to facilitate the immediate repatriation of the remaining Filipinos. Hindi pa din naman matukoy ani Jose kung sino ang nasa likod ng nasabing abduction. Hindi pa natutukoy, no? No one has claimed responsibility for the abduction, and then the employer, wala pa rin sila natatanggap any demands, no? Ransom or other demands. Matatandaan, may nauna ng 3 Pilipinong OFW ang dinukot din sa nasabing bansa na siya din namang una ding pinabulaanan ng DFA na pinatay ang mga ito. Samantala, nagbigay din ng pinakahuling ulat ang DFA hinggil naman sa 13 Pilipino na nakasama sa nawalang Taiwanese fishing vessel sa South Atlantic Ocean. The vessel has a crew of 49 members, including 13 Filipinos. The vessel's last known position was 1,460 miles from the nearest Argentine port of Puerto Deseado in Santa Cruz province. The search for the vessel and its crew is ongoing, although it has been hampered by poor weather conditions and the great distance between the vessel's last known location and the closest land base. The embassy continues to coordinate with the relevant parties and will send updates once they become available. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Samantalang nakalaya ang anak ni Andal Ampatuan Sr. na si Sajid Ampatuan matapos magpiyansa ng 11.6 million pesos. Inilabas ng kautusan ni Quezon City RTC Jocelyn Solis Reyes matapos ibasura ang partial motion na inihain ng prosekusyon laban sa bail request ni Ampatuan. Ayon dito, kulang at mahina ang mga ebidensyang inihain nito sa korte. Enero at 30 pa umano nagpasok ng piyansa si Sajid, ngunit hindi ito agad inaksyonan ng korte dahil sa nakapending na MR ng prosekusyon. Matatandang pinayagan ng korte ang 17 akusado sa Maguindanao Massacre na magpiyansa. Gayunman, bawat counts ng murder na kinakaharap ng mga ito ay may katumbas na 200,000 pesos na short bond.